Charlene Pangating here and welcome back on my YouTube channel. Today's video, pag-uusapan na natin yung part 2 ng ating topic about the Boost Post versus FB Ads Manager. As you can see dito sa aking YouTube channel, by the way, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para manonotify ka every time I upload a new video. So, yun, magpunta lang tayo sa ating channel to give you a recap lang kung ano ba yung napag-usapan natin previously, which is dito yun, yung Boost Post versus Ads Manager. So, this is the part 2 para dun sa Ads Manager kasi medyo malawak. Okay? Masyadong malawak ang Facebook Ads. So, hindi natin siya itatakal talaga ng step by step in this video. But, ang pinakang goal ng video na to is to teach you what's the difference between the Boost Post and the Ads Manager and ano ba yung better gamitan sa kanilang dalawa. Is it Boost Post or Ads Manager? Okay? So, here we go. Papakita ko sa iyo step by step. So, I'm here right now sa aking Ads Manager. By the way, I'm using my personal account dito sa video na to. Okay? For demo purposes lang po. So, by the way, I'm not suggesting na gumamit kayo ng personal account ninyo sa Facebook when in terms of running Facebook ads. Bakit? Kasi medyo crucial yon kapag nagkaroon kayo ng mga warnings, tapos later on, maban yung account mo kasi may mga restrictions kayo nagawa o kaya naman hindi mo na-follow yung rules ni Facebook when in terms of advertising. So, malalagi sa alanganin din yung account mo. So, better if you're doing a business, especially kung gagamitin mo ang Facebook ads to grow your business, I highly recommend, okay, na gumamit kayo ng business manager. Kasi that's the also requirements na rin ng Facebook para makapag-run kayo ng, example, makapaggawa ka ng pixel sa account mo. So, it's advanced topic na yung mga pixel na yun. Pero yun, it's part of the requirements of Facebook. So, anyway, na-share ko lang naman siya. So, yan, ang gagawin natin dito is ipakita sa iyo what is the difference of Boost Post and Ads Manager. So, pag pinanood mo tong aking video tutorial dito sa Boost Post, makikita mo dyan na hindi ganito ka specific, no? When in terms of selecting your objectives. Dito kasi sa Ads Manager, ganito naka-specific. So, sa Boost Post kasi, meron lang doon naka-by group pa siya. If you want sales, nakalagay yan usually sa engagement, etc. So, again, panoorin mo na lang. Pero, for the sake of this video, para doon sa mga ayaw manood, but it's recommended na mapanood mo siya kasi step by step ko din naman siya tinuro doon. For the sake lang na ayaw ninyo, then sige, pakita ko na lang din how it work. So, maybe punta ako sa isa sa page ko, no? So, punta tayo sa Facebook natin. Facebook. This is a step-by-step tutorial, guys, ah. Okay, so I'll just switch dito sa aking Facebook page. For a while, it's loading pa. Okay, so here sa Coach Charlene. Post lang natin. Alright? So, yan. I have post dito sa aking page para lang makita ninyo what's the option ng mga objectives pagdating dun sa Boost Post, no? So, here, as you can see, meron dito nakalagay na boost. And i-boost ang post. So, pwede na i-boost ko to. Ang magiging objective lang natin here, hindi siya ganito na kagaya sa Ads Manager, di ba? So, here, may makikita tayo dito na ito lang yung makikita mong objective or yung goal. Okay? Yan. Lakayan natin. Ayan. So, ganito lang siya. Naka-automatic, get more message, get more website purchase. Nakalagay din naman dito. Pero, since this is kind of hindi mo ganun customize, hindi siya advisable, especially if nasa immediate or advanced na yung mismong skills mo pagdating dun sa Facebook. Hindi ko na-recommend gamitin mo ang Boost Post. But if you're a beginner, then use a Boost Post first. Kasi ito yung mangyayari na experiences mo. So, ayan, as you can see dito, marami siya compared dito sa Ads Manager na I think this is 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah. Awareness, traffic engagement, leads, app promotion, and sales. Unlike dito sa Boost Post, marami kang pagpipilian. Naka-specific kasi siya. Kasi nga, hindi mo siya mako-customize. Okay, so, papakita ko na sa iyo yung difference. Gagawin ko sa Boost Post, then gagawin ko rin sa Ads Manager so that you will have a clarity na okay, ito yung nangyayaring interfaces pagdating sa Boost Post, then ito rin sa Ads Manager. Okay, so, this is a step-by-step tutorial pagdating dun sa difference ng dalawa, but it's not
typically a step-by-step tutorial on how you can create your ads. Okay? Hindi ganun to. Yung tutorial na to ay specific lang what is the difference of Boost Post and Ads Manager. Again. Alright? So, here, if we're going to select kasi itong, for example, I will select itong Get More Website Purchase. Ayan, as you can see here, pag sinelect ko yan, which is part of sales, okay, dito sa Ads Manager, may sales tayo mismo eh. Diba? Ito na siya, makita mo rito. If you select this one, andito na yung conversion, catalog sales, messenger, Instagram, and WhatsApp, and then calls. Pagdating naman dito sa Boost Post, makikita mo lang dyan, pag sinelect mo yung sales, automatic na siya. So, walang ganun na category unlike this one na sa gilid kung saan siya maganda. Okay? Ito kasi may suggestion pa eh. Good for conversion, catalog sales, messenger, Instagram, WhatsApp calls. Diba? So, here, all we have to do is pag ginawa mo tong purchase under the Boost Post, then you have to click yung save. Makikita mo na automatic na siya agad. Diba? Nakamatic na siya. Now, eto, disregard mo lang yan ha, kasi since this is for demo purposes lang naman, for you to know what is the difference between the objective of Boost Post and in the objective of Ads Manager. Okay? So, hindi tayo magra-run talaga rito ng ads. Okay? So, here, di ba nakita mo nakaset na siya agad? Tapos, very, minor yung makikita mong customization dito. Unlike, pagka dito, sa Ads Manager, pag tinuloy mo tong sales, let's say continue, and then may pinili na agad, would you like it to run as advanced plus shopping campaign or manual campaign? Dito sa Boost Post kasi, matic, 'di ba? So, ang mangyayari, wala na tayong selections kung gagamit mo tayo ng manual or advanced plus campaign, 'di ba? Ito yung advantage plus shopping campaign. So, walang ganyang-ganyang selection pag Boost Post. So, now, yun yung magiging pros ng Ads Manager. So, dun pa lang kasi, dito pa lang, sa part na to, may power ka na to customize your campaign. Diba? Kapag gumagamit ka ng Ads Manager. So, that's the pros. Number one pros pagka Ads Manager. So, dito sa Boost Post, as you can see, nung clinic natin to, diba? Cancel ko lang muna, ha? Confirm, and then cancel. Dito sa may audiences, hindi siya ganun kaganda na na makakustomize mo siya. So, select, lang siya, very minor. Kumbaga, sobrang liit ng magiging customization mo dito sa Boost Post. But then again, if you're a beginner, it's good thing na gamitin mo yung Boost Post. But if you have a immediate or advanced skills na pagdating sa Facebook ads, go dun sa Ads Manager. So, yan. As you can see, pinapakita ko sa iyo right now. Okay, dito sa Ads Manager, by the way, select ko muna yung manual para makita natin yung ganong selection. Okay? So, wait lang natin. Medyo loading pa siya. Okay. So, here. Itong part na to, pupuntahan natin sa Ads Manager. Nandito yan sa ad set. Okay? So, you can see tatlo yun nandito eh. Meron tayong campaign. Sa loob ng campaign, merong ad set. Sa loob ng ad set, merong ad. Connected yan, hierarchy ang nangyari dyan guys, hierarchy. So, connected sila in one set lang. So, dito, may option tayo to, at least, to set your location. And then, may choices pa dito, advantage plus audience. Dito na yung time na, dapat, ma-figure out mo na muna, ma-define mo na muna kung sino yung mga audience mo. But, dito kasi, isa-set mo lang to if you have a lot of data na, kumbaga matagal ka na nagra-run ng ads, ganyan. Pero kung bago ka pala nagra-run ng ads, it's not suggested na gumamit ka nito. Okay? Kasi walang mangyayari dun eh. Kailangan kasi binigyan mo muna ng data si Facebook. Kumbaga nag-feed ka muna ng data sa kanya before you go dun sa pinakang gantong selection. Okay? So for now, ang i-gather natin dito or ituturo ko sa'yo is yung manual setting without using the advantage plus audience. Manual din natin siya isa-set. Okay? So again, etong Boost Post, ganito lang yung magiging pinakang customization mo rito. Unlike dito sa Ads Manager, ang magiging customization mo talaga sobrang dami. Okay? Parang mamamanipulate mo talaga yung mangyayari dun sa ads mo. Not the result, but at least you know how to plan. Okay? Kung ito yung gusto kong mangyari sa campaign ko, ito yung mga gusto kong i-target, ito yung mga budget ko, etc. etc. Unlike sa Boost Post kasi,
Once you set this one, then yun na yun. Wala nang iba pang customization. Okay? So, I hope nakuha mo yung difference between the objectives of Boost Post and Ads Manager. So, dito, focus na tayo sa Ads Manager. Baka mahilo ka na ng palipat-lipat tayo ng tab, no? So, dito, magpo-focus tayo. By the way, before tayo magpunta dun sa customization of audiences, pakita ko lang muna sa iyo yun sa campaign. Okay? As you can see here, nag-set tayo kasi ng sales kanina, but then again, pwede mo pa rin namang ma-edit yan here sa campaign objective. Yan, may edit mo pa rin yan. Pero yun nga, if yung goal mo kasi is to get sales, then probably you have to go dun sa sales objective para yun yung gagawin ni Facebook. Kasi dito sa objective, yun lang naman yung gusto nating sabihin eh. 'Di ba? Ganito kasimple lang yung mangyayari na, sabihin na natin na, what do you call this? Illustration. Okay? So, sa illustration na to, sa objective na to, sino ba yung sinasabihan natin na ito yung gusto ko mangyari sa campaign ko? So, technically si Facebook, 'di ba? Si Facebook inutusan natin na, Facebook, I want sales on this campaign. So, now si Facebook ang mangyayari na gagawin niya, first objective niya, okay, yung goal niya is to get sales because that's your objective. Okay? So, ganun kahalaga na dapat alam mo what objective you have to select. Okay? Kasi kung disalign yan dun sa gusto mo mangyari versus dun sa pinagawa mo kay Facebook, wala talaga mangyayari dun sa goal mo kasi hindi nga siya tugma. 'Di ba? Kailangan tugma siya. So, kina-clarify lang natin siya para alam mo talaga in the first place. Since Facebook ads is paid, you have to set talaga ng tons of money dito. Pero kung wala kayong pera, talagang malulugi ka, matatalo ka dun sa game ng Facebook ads. Okay? I hope that's ma-appreciate mo yung important reminder na yon kasi marami na nagsasabi na hindi na daw gumagana yung ads, hindi na daw sila naging profitable o kaya naman lugi sila. It's just because sa selection of objective pa lang, mali na. Okay? So, another tips, okay? Pagka gagawa kayo ng Facebook ad campaign mo, again, do research. I-research mo para kanino ba yung campaign, paano mo sila kakausapin. Is it cold, warm, or hot hot customer na ba yan sila? Cold customer ba yan or cold prospect ba yan? Syempre, hindi yan pare-pareho ng time na kakausapin mo sila. So, if you're targeting para dito sa campaign na to, for example, we're doing a campaign na. So, sabihin na lang natin na cold campaign. By the way, hindi ito yung paraan ng pag-name ko sa campaign. Dun sa mga courses ko sa Facebook ads, tinuturo ko pa how they will set yung campaign name, etc. But for the sake of this free video tutorial, tuturo ko lang sa iyo yung very basic. Okay? Very basic lang tayo. So, for example, we're going to create ad campaign. Okay, yung Facebook campaign natin as cold campaign. So, this is testing pa lang. Testing for 7 days. By the way, for testing guys, you can test naman ng 3 to 7 days. Pero 7 days kasi is enough time for Facebook to gather some data and for us to determine talaga if that campaign is profitable or goods para i-scale mo pa or extend mo pa yung pag-run mo ng campaign o kaya itaas mo pa yung budget. Okay? Testing is very crucial pagdating dun sa campaign mo kasi hindi yan agad yun sabihin mo pagka, ay goods to, scale ko na, hindi ganun. Okay? So marami pang dapat kayong matutunan pagdating sa Facebook, how you can leverage Facebook effectively. Okay? So for the sake of the pre-video tutorial, ito lang muna tayo. Ituturo ko lang muna sa iyo yung sa cold campaign, then testing 7 days tayo. For this example, then I'm going to select yung objective as sales. Then dito, hindi muna ako mag-advance plus catalog. Ima-manual natin siya, okay? Tapos yung advantage campaign, this is previously called as campaign budget optimization, which is yung CBO. Pero ngayon kasi ang tawag na sa kanya is advantage campaign budget. But it's also same, okay? Ibig sabihin na naman yun, dito tayo mag-allocate ng budget mo. Pero, yun nga, since we're going to test, okay, testing pa lang yung campaign na to, hindi natin ginagamit to basically kapag testing campaign yung iraran mo. Okay? So, hindi tayo maglalagay dito ng on. Kasi usually pag in-on mo yun, magsiselect ka na dyan. Ayan, siset ka na ng budget. Ibig sabihin, wala siya dito sa ad set. Nandito tayo sa campaign naglagay. So, off ko lang yan. A/B test. Normally, I don't use this on my campaign.
nagte-test ako manually. So, ikaw, pwede mo rin gawin yun. But you can also use itong A-B test. Okay? Ayan, it's really up to you eh. Iba-iba tayo ng industry. Hindi natin siya pwedeng sabihin na fit siya sa akin, tapos sa'yo, hindi siya magpipit, di ba? We don't know. So, you have to test talaga. So, balik tayo rito. Okay? So, all you have to do is to click itong next. Okay? Para mapunta tayo dito sa ad set. Ayan o. Pakita mo na highlight na yung ad set here. Kasi nga naka-hierarchy yan. So, dito naman sa ad set, basically, ang ginagawa ko lang naman dito is yung name ng pinakang target ko. Again, sabi ko nga sa'yo in the first place, you have to research kung sino ba talaga yung target mo, yung papakitaan mo ng ads para kilala mo talaga at the same time, alam mo paano sila kakausapin. Diba? Iba-iba kasi yan ng temperature. If alam mo yung rule ng mga customer temperature, yung mayroong cold, hot, warm, mga ganyan, alam mo na kung paano sila atakihin ng pakikipag-usap. Kasi hindi ka pwede may pag-usap kapag cold tapos warm pala yung kausap mo and then inatake mo siya sa cold. Medyo mahirap yun. Ganun din naman kapag cold. Tapos atake mo sa kanya, pa-warm, yung parang friend na kayo, ganun. Magpi-feeling close ka. So, medyo pangit kapag gano'n yung gagawin natin. So, you have to set everything before you run yung ads. Kasi yung pagsiset ng campaign actually, sobrang dali. Sobrang dali. Kasi, nakaset naman na yun dyan eh. All you have to do is to put everything, yung mga na-research mo rito, yung plano mo, then, yun na. At least na plano mo siya in the first place. Okay? So, yan. Sa ad set, yun nga, audience lang. Usually, audience ko lang dyan, audience name, or yung target, plus yung age nila. Of course, di ko kinakalimutan yung location. Ayan. Lagay ko na lang dito. It's up to you if you want to follow this yung pinakang format ng naming natin. Pero, yun nga. Ano lang naman to eh. For the sake lang na mabilis kong maintindihan sino ba yung mga audience na tinatarget ko on this ad set. Saan ba sila naka-location? Or saan ba, ano ba yung age nila? Okay, demographics, etc. Parang summary lang siya dito sa naming na to. Okay? So now, pagdating dito sa may conversion location, it's really up to you kung meron ka ng website. Pero kung wala pa, hindi naman required. Okay? Again, maganda lang kasi kapag sales and then nakaka-website tayo kasi magkakaroon tayo rito na sinasabi natin na at least freedom na time freedom kasi hindi natin sila kailangan kausapin from one by one na unlike kapag messaging, ito yung sa messaging which is madadirect yan dyan sa Messenger or Instagram o kaya WhatsApp. Regardless anong ginamit mo rito na app, kung naka-messenger ka or WhatsApp. So, pag ganyan kasi one by one mo sila kausap eh. Unlike kapag website, if you have website and then naset mo na yung iyong funnel, andiyan dyan na yung landing page mo, the rest, yun na yung gagawa talaga ng sales para sa'yo. Okay? Kung converting na yung funnel na ginawa mo. Pero kung hindi, then hindi siya mag-work pa rin. You have to tweak everything. Okay? Kailangan mo siyang i-set. So now, dito sa performance goal, usually kapag conversion, by the way, dito sa location pala, for this example, itatry natin yung website. But then again, guys, I'm not running this, kumbaga hindi ko siya ipapublish ha. Ituturo ko lang sa inyo. Alright? So, website, tapos sa goal naman natin, conversion. Okay? Usually pag website, tapos may funnel tayo or yung, tama, funnel. So, sales, may ganyan. Ang ginagamit natin dito is conversion. Kasi, yun nga, gusto natin ng sales. Okay? Gusto natin ng kaching dun sa ating business. Now, dito sa Pixel, if you have Pixel, then sasalat mo lang yung Pixel. So, for this example, I have Pixel since this is my personal account. Okay? Hindi ito yung ginagamit kong business manager. So, set ko lang muna siya. For this example lang naman. Tapos, itong warning na to, okay lang yan, kasi kung hindi ka pa naman gumagamit before nung pixel mo, tas kaagawa mo lang, lalabas talaga yan, which is, wala pa talaga nangyaring any event or activity on that particular event. So, for example, I want to track yung purchase. So, ang magdala ay lalabas. You can use Metapixel to track valuable actions, ganyan. So, if gagamitin mo to, ayan, skip mo lang yung reminder na yun, kasi, wala pa talaga nag-gather na data yung purchase event mo. Okay? Etong event na to, by the way, para yan dito sa Pixel. Okay? So, sa Pixel kasi, this is a snippet of code, actually. Wala ka naman masyadong papakinggan kung ano yung Pixel. It's like, for example, kung na-try mo na mag-play before ng Snake and Ladder, di ba meron tayo ginagamit doon na dice?
yung dice, yun yung palatanda, yung ginagamit natin to rule out kung ano yung step na gagawin natin. Then yung pin, yun yung ginagamit natin na pananda. So, yung pananda na yun, yung parang pun, okay? Sige, para ma-visualize nyo lang na snake and ladder. Para mas ano talaga. Okay, here. Di ba ito yung dice? Hanap tayo na mas okay. Alright. Ito na lang guys. So, the image. Maybe I just open it in a new tab para malaki talaga siya. Okay, here. It's perfect. So, para dun sa mga hindi nakakaalam what pixel is and ano ba tong conversion event na to kasi masyado siya mahaba. So, here, explain ko lang sa'yo. Pixel is kind of etong mga pun na to. Okay? And then yung dice, yun yung sasabihin natin na bilang. Okay? Di ba yung dice ginagamit natin, ilang step yung kailangan natin dito. So, for example, nung tinur natin yung dice, lumabas 3. So, 1, 2, 3. Now, para matandaan natin na sa number 3 tayo, we have to put yung pun dito. So, let me try to draw. I guess I can draw here. Sana makapag-draw. If hindi, sige, okay lang naman if hindi. Let me try muna. Marami na kayo nakikitang tools ko, guys. So, here, I'll try kung meron tayong makita dito natin. Ito ata siya. Okay, hindi pala tayo paint na. Anyway, mukhang wala akong extension nung aking ginagamit na pan-drawing. Tama ba? Ito, meron. So, we can. Okay, sure. Okay. Go back here. Alright, nawala ko. Natin, guys. Gusto ko kasi talagang mas ma-gets nyo siya. Para sure na sure. Okay, here. Diba 3? So, number 3 yung pananda. Ngayon, ito ilalagay mo dyan. Diba? Now, since meron na tayo dyan, we know na, okay, itong number 3, andyan dyan yung prospect ko, dyan pumunta. So, kung andyan dyan yung website mo, yan na yung third page, kumbaga, third step dun sa yung funnel. Alam mo na yung prospect mo na yun, pumunta na dun sa third step ng funnel mo. So, it's up to you kung paano mo gagawin yung funnel mo. By the way, para mapakita ko lang sa yung funnel, we can visit yung aking website. So, pwede nyong gamitin as a reference, no? So, for example, I'm going dun sa aking website for Facebook ads, www.cbpdigitalmarketing.com/. So, dito kasi sa akin, guys, meron akong ginagamit na funnel. So, yung funnel ko na yan, basically, meron akong landing page. So, as you can see here, may landing page ako. Ito yun, yung sa Facebook page. Facebook ads ko na course. So, this is my landing page. Now, ang mangyayari kasi dito, sa pinapa-preview natin sa dito, ito yung first page ko. So, I just delete this. Ito yung first page, di ba? Ayan. So, dito sa landing page ko, yun yung mangyayari na after they click yung ads ko, mapupunta sila dito. So, kaya siya tinawag na landing page. So, yun yung tinawag sa number 1. Malalaman nung pixel ko na may pumunta sa landing page ko kasi nga meron akong pixel. May pananda ako na may pumupunta dito. Now, if nandoon na siya sa second step, okay, pakita ko lang sa iyo yung aking funnel. So, pag nandoon na siya sa second step, which is eto, nasa checkout na. Yun na yung second page ko actually. Checkout. Pero hindi na ako naglagay ulit na another page. Magkakaroon niya na another page for confirmation na. So, malalaman ko na may nag-click na dun sa checkout. Yan. Dito sa number 2. Kasi, may pixel din dyan. Okay, as you can see, eto, umaandar yung pixel ko. Ayan. Natatrack niya yung may add to cart, initiate checkout, page view content. So, medyo advanced yan. But, I believe, nagkakaroon ka na ng clarity kung ano ba yung nangyayari kapag may pixel tayo. Okay, kumbaga, for example, dito ang goal natin sa conversion event is magkaroon tayo ng purchase. So, therefore, dito kasi, initiate checkout lang yan eh. So, dun sa second page ko, I don't have to
show naman na sa'yo kung ano yung magiging confirmation. I forgot din yung link kung paano yung confirmation. But sige, try natin, no? Mag-add lang ako. Okay lang, akin lang naman yan. So, set ko lang. Ito, naka-add to cart. So, they have to pay yung 2,499. Discounted to, guys. Originally, I sell this Facebook ads course for 4,999. But since bare months na, I select a promo, okay, 50% off to 2,499. So, for this example, ano lang natin siya, i-show ko lang. Alright, so, ito yung mangyayari na second page. Okay, ayan. So, instead of paying of 4,999, you have to pay 2,499 lang. 50% off. So, yan. Ito yung instruction. So, this is my second page. Instead of one by one pa yung pages na gagawin ko, ginanawa ko na lang siya na ganun. So, nakadepende yun sa skills ninyo guys on how you can create yung funnel mo, kaya yung paggawa ng funnel mo. So, as you can see, may second page dito. Okay, ulitin ko lang ha. Ang second page natin, dito, ito yung first page ko, yung landing page, napunta dyan yung pixel. Sa number 2 naman yung checkout ko kanina, yung cart, napunta dyan yung pixel. Sa number 3, yung aking confirmation, may pixel din dyan. So, ito na yun. Now, malalaman ni Facebook kung nagkaroon ng confirmation, which is nagkaroon ng sales. Pero malalaman niya yan kapag may ano na mismo. Eto, dito ano pa lang yan confirmation. The moment kasi na mag-land yung aking customer dun sa last step, which is confirmation na ito kasi is selection of payment pa lang. Okay, nandito pa lang siya sa third. Now, if merong pumunta rito sa port, automatic, bayad na yon. Okay, nakabayad na yun, guys. So, doon pa lang lalabas yung purchase. Doon pa lang siya matatag ni Facebook na, okay, Charlene, meron bumili doon sa website mo. Which is, andito yon yung 4. Diba? So, may bumili doon sa website mo, which is purchase kasi yung kinol ko. So, yun lang i-report sa akin ni Facebook. Ito lang, yung number 4 lang. Sa dami ng step na yan, yung number 4 lang ibibigay niya sa akin na record kasi yun lang yung nilagay ko rito as a main conversion event. Okay? May priority yan kasi siya. So, ito lang yung sinet ko. So, yan lang yung lalabas. Now, dito sa cost per result na goal, kahit hindi mo yan lagyan, especially if wala ka pa naman nung tinatawag natin na specific for cost acquisition mo, yung amount ng cost per acquisition, wala ka pa ilalagay dyan. Okay? So, dito sa budget, you can select naman kung gusto mo ng budget. Yan, yung spend average. Ang mahal niyan masyado, guys. So, sa budget, may ginagawa ko dito usually kung magkano yung product ko, divided by 2, and then yung lalabas doon na sagot, yun yung nilalagay ko every day. Parang yun yung maximum ko. So, for example, for this product price 2,499. So it's okay for me na gumastos ng at least 1,000 per day para makakuha ko ng sales na 2,499. Hindi ako dun add even at hindi rin ako mag-loss kasi mataas yung product. Kumbaga, mas malaki yung papasok sa akin kumpara sa nilabas ko. So, dito sa pag-budget, ganun din. Sa pagdi-daily budget mo. So, hindi pa pwede na, may pera ako, 10,000, sige. Hindi pwedeng ganun. Okay? Kailangan na ano mo rin siya, maplano mo din. Okay? Hindi kasi pera-pera lang kay Facebook. Maganda kung may budget kayo pagdating dun sa Facebook ads mo. But it's also important na may meron kayong sinasabi nating standard talaga. Kung paano ka magsiset ng budget lang per day. Malulugi ba ako dito pag ito yung sinet ko o hindi? Okay? So, yan. So, hindi ko na isa-isahin to guys kasi ang tutorial natin dito is to know what will be the better between the Boost Post and Ads Manager. So, I believe at this point of tutorial, mas naintindihan mo na mas magandang gamitin ng Ads Manager kasi mas ma-customize mo siya and makakapaglagay ka pa ng pixel as you can see here, diba? I think na-demonstrate ko naman sa'yo ng mas maayos yung pixel, kung paano ba yung nag-work since I have a live demo pa sa'yo nung sa aking funnel, no? So, by the way, for those who want na matuto ng step-by-step pa na tutorial for Facebook, feel free to visit itong website ko, guys. Itong pinakita ko sa inyo kanina. Again, naka-promo tayo. Di ko lang sure kung hanggang kailan ko ito ipopromo, guys, pero take advantage nyo na naka-promo siya right now since bare months tayo. So, from 4,999, I offer it to you for a lifetime access.
2,499 lang, okay? So, ito ano ba yung makukuha ko dito, Coach Shar, kung bibili ko sa'yo? So, first, makakuha ka rito ng lifetime access for 10 modules ng ating Facebook ad campaign. Okay, Facebook ads training. Ito. So, module 1, we have introduction sa Facebook ads advertising. So, ang mangyayari naman dito, ang ma-achieve mo rito is you will understand the fundamentals of Facebook ads and why they are essentials for your business growth. So, may kita mo yan dito. And for module number 2 naman, setting up your Facebook presence. Ang magiging achievement mo naman dito is you will get your Facebook business page and ad account for success setup. Okay? Setup na talaga. Ensuring that you will be ready to run your ads effectively. And then, for Module 3, we have a key guidelines and mindset for advertising success. Ang mangyaring achievement mo rito or pinakang goal mo is to develop the right mindset and learn the key rule for successful Facebook ad campaign. So, hindi ko na siya isa-isayin dito, guys, but yeah, feel free to visit this website. And again, i-ano mo na, samantalahin mo na naka-sale siya. Ang laki na ng ano nito guys, 50% naka-off na tayo. So, yan. Then, dito sa testimonials, visit nyo lang. Okay, onti pa rin nilalagay ko rito pero soon magdadagdag ako. Medyo mahaba na kasi yung naging sales page ko kaya hindi ko na rin masyado nilagay. Ayan, tapos, aside from that, you will receive a bonuses. Okay? You will receive a Facebook ads training lifetime access. Usually, I charge for this membership 10,000 per year. But, again, you have to pay only 2,499 instead of paying 10,000 per year to access this membership. Okay? Tapos, dito, meron din tayong private mastermind. So, ang magiging goal naman nito is para hindi ka ma-stuck at the same time, may makakatulong din sa'yo na iba pang mga entrepreneur that will have a same mindset with you, no? Tapos yung 6 months weekly live question live answer to, Q&A. So usually, I have to charge for this 40,000 pesos. Pero again, kasama na to dun sa mga makuha mong bonuses. Kaya take advantage on this talaga. Then number 4 na bonus mo rito, makakuha ka rin ng mga pre-courses. You can see ito yung screenshot ng ating dashboard inside our CBP Digital University. And then may meron din kayo marireceive na one-time 1 hour, one-on-one coaching. So, this is a very intense training talaga, guys. Kasi hindi ko kayo hayaan lang na manood lang na recording, then after that, wala na. Iga-guide ko kayo hand by hand. Okay? Sa mga questions, yes, i-unli ko siya as time goes by na matututo ka. Okay? Kasi for sure, kapag kaya naman na natutunan mo na, alam mo na yan. Okay? Then, ito, makakakuha ka rin ng Facebook Ads Targeting Game Plan. So, etong game plan na to, basically, ito yung mag-guide sa'yo, paano ka ba magpaplano, sino ba yung mga ita-target mo na audiences, no? Tapos, makakuha ka rin dito ng bonus na image library, which is yung game plan mo for image. Marami kasi na ayaw mag-video. Takot pa, nahihiya pa, di ba? So, for this Facebook training, ibibigay ko na sa'yo where you can find a non-copyright images na pwede mong gamitin sa mga campaign mo. So that hindi mo na po problemahin, ano kaya yung magiging video ko? Hindi ako confident eh. So, pwede mong gamitin itong ating image library campaign game plan. Okay, so that's 4,999 kung binibenta ko na siya. Okay? Pero ngayon kasi, I canceled yung pagbibenta ng mga ebooks ko. Sinama ko na lang siya as bonuses dun sa mga courses ko. No? So, master the Facebook ads metrics. Again, hindi ka na mahihirapan. Ano ba yung mga metrics na dapat mong tingnan? Kailan mo ba dapat masabi na, successful yung campaign ko? Oh my God, hindi successful. Kailangan ko i-curate. So, ito yung magiging sagot or magiging guide mo doon the moment na makapag-enroll ka sa ating Facebook ads training. No? So, dito sa next naman natin, bonus number 10 na to, number 9. This is a Facebook ads blueprint. So, ito naman yung pinakang blueprint kasi knowing guys, pag nandirito ka sa ads manager mo and then dun ka pala magsiset sino ba yung mga audiences na gusto mong iset. For example, ito, gusto ko i-target taga Philippines. Tapos, tsaka ka pala magsiset ng audience. Set natin sa original, okay? Just to show you na mahirap talaga kapag nandirito ka na sa ads manager then dun ka palang magsiselect. Okay? So, dito, may kita mo may mga audiences dyan. Dun mo palang isiset if under ba sila ng demographic, interest, behavior. But
for this Facebook ads training, you will get yung aking Facebook ads audience blueprint on which dyan na nakalagay lahat. So, doon ka na mamimili. Doon ka na lang magsiset before ka magpunta sa ads manager, as in dito. Copy-paste na lang lahat ng plano mo, then run mo na. Hindi ka magtatagal dito. Mga 5 to 10 minutes lang nandito, tapos ka na kasi naset mo na siya. Okay? So, overall na makukuha mo sa akin na mga bonuses, that's total of 80,000 plus. Okay? Pero, since I'll giving you a lot of value here and I want to over-deliver, isi-set na lang natin sa iyo etong ating training for just 2,499, then get all of those. Okay? Ano ba yung aasahan mo after this Facebook ads training natin sa enrollment, no? So, before, if hindi ka marunong mag-ads, ngayon matututo ka na mag-ads. Kung dati nasusunugan ka ng ads, ngayon hindi ka masusunugan kasi you will have a smart spending na. Okay? Yung mga ads mo dati kung hindi yan nag-work, ngayon alam mo na kung paano siya mag-work, paano siya i-curate. Then kung dati wala kang leads, wala kang sales, dun sa ating training, you will learn how to get sales. Okay? Kasi malalaman mo kung paano ka magsiset ng objectives mo. So, this is 30 days action-based guarantee, guys. 30-day action-based guarantee. So, meaning, hindi ito yung mga typical na, money back guarantee. I want you to take action. I want you to implement everything na tuturo ko sa'yo dun sa 10 modules na itong Facebook ads training na to. Pag hindi yan gumana sa'yo, regardless anong objectives mo here, kung ano yung sinet mo objectives, if you want to get sales, if you want to get leads, if you want to get visitors or awareness, pag hindi gumana lahat ng tinuro ko sa'yo dun sa ating modules, then sabi mo sa akin na okay, ito yung mga proof na ginawa ko that I take implementation talaga or action, ibibigay ko sa iyo yung binayad mo, 100%. Okay? I just want you to take action kasi we don't know if it will work for you or to you kung hindi mo siya itatry. So if you like this video, please don't forget to hit the like, subscribe, and comment ka na rin kung ano yung gusto mo specific dito sa video na to. And don't forget to hit the notification bell para manonotify ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So that's it. Thank you.